Alright, mega love shout out. Kamusta na mga kabsat? Eto, nandito na naman tayo kay Attorney Enzo Recto. Meron siyang dalawang topic dito, gustong-gusto ko to. Amy Marcos, supalpal sa sinabi ni Remulla. Really? Bakit kaya? Desperado raw makuha ang alin? Alin? Makuha ang DDS supporter. Ay, really? Tapos ito namang isa, kapag ni-reverse ng Supreme Court ang decision, di ba, nag-consider yung House, di ba? Nag-MR, motion for reconsideration, tungkol sa impeachment ni Sara. Pag ni-reverse, na ako po, maabsat, iiyak ang mga garapata, no? Bubuksan nila Tito Sen itong in-archive, na ako po, Sara, okay ka pa ba? Ala ka ta. Pero sige, pakinggan muna natin itong was na una, 1 hour ago, itong Remulla, binisto si Amy Marcos. O sige, pakinggan natin to. Oops, wait lang. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mabsat. Salamat po. The source. Aba, maganda to. Source to. Talagang mismong source. Desperado na mapalapit sa mga Duterte supporter. Kaya hinarang pa noon ang appointee ni Boying bilang ombudsman. Sige, desperate na talaga ba si Manang Amy? Manang Amy, ano na? Agoy. O sige, pasok, attorney. What is the reason? Yan na. Her politics. She's playing to the crowd. She's playing to the DDS. She wants to be loved by the DDS. Ipaglaro. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Now, other than that, I want to ask you is, Senator Amy Marcos, I just want to ask you, because what do you believe motivates her opposition to your appointment as ombudsman? What is the reason? Mintik, shout out, Kapsat, Mintik. Her politics. She's playing to the crowd. She's playing to the DDS. She wants to be loved by the DDS. And they're weaponizing their position to vilify my reputation. And to even spread fake news. What fake news? That there was a kidnapping? If there's a kidnapping, the ICC will not accept President Duterte in their fold. Nothing illegal has been declared by the Supreme Court after all these months, 7 months. And I think that this thing has to stop. Let the courts decide. Let the justice system roll properly, so that we know liabilities, how the liabilities will be treated by the ICC, because it's there already. Nothing can be done about it. Okay. Now, when it comes to the office, ito no, even before you came in as ombudsman, the office actually faces criticism on backlogs, digitalization delays. Of course, we talked about allegations of midnight appointments already, but be specific on the reforms so that you can reinstate institutional integrity and transparency in the office of the ombudsman. Well, digitization is actually a must. Karen, I was speaking to the deputy ombudsman, and the one from Mindanao was present. Mr. Law was present, Andy Law, and we told them how long does it take to transmit an order or at least a document coming from Mindanao. And he says we have to personally carry it there. Oh, there's no digital instrument being used right now, because rather, if I have it right, even the courts have accepted digital solutions already, and we already have e-filing. And then scanners are abound. We have scanners that can scan documents and make them, you just certify them as duplicate originals, and it can be done. But that's not been done, and that's why it's something that's so urgent. Digitization is so urgent because it is also a way to check on abuses. Yung aging ng documents will always be evident when you have a digital system. Wala pang digital system that will age the documents properly. So magkakadukay ka manually. And the space that it's taking up, the paper that's taking up the space in the office really is horrendous. We have to hire warehouses for it. We can hire the warehouses, but we will have to digitize all of these files. Institutionally, we will have a history of all the filings within the Office of the Ombudsman. But then there are so many global companies that already do this. Yes, I know. Is it part of your budget? Not yet, but we have savings. For special projects like this, I think we can utilize savings. We will just inform the DBM
about the use of savings for this purpose. But it's something that we consider very urgent, and the deadline is yesterday, Karen, as I always say. If I were to ask you just offhand, because you've just been there 2 weeks, correct? Are you just 2 weeks or 1 week? 2 weeks. Today is the second week. Okay. Because I was there Friday last week, so this is our 14th day. Okay, if I were to ask you, and this is just offhand, what is or what are the most high-profile backlogs that you have in the Ombudsman's office? Yan na, anong backlog mo? Family? Paktay mga kapsat, Parmali! Nako po, Digong. Nako po, Bongo. Mga sangkot dyan sa Parmali, paktay kayo. May backlog pa pala. So, hindi pa tapos. May problemahin pa kayo sa Parmali. Nako po, ikaw, masaya to. Nako po, iiyak na naman mga garapata dito sigurado. O, sige tuloy. Parmali, oo. Oh, it's major. I think it's major because the impunity didn't stop after that. Yun, yung impunity talaga nila. Walang tigil, no? Siyempre, nung panahon ni Digong, siyempre, sino ba nakaupo? Ngayon, paktay kayo. Sige, tuloy. I think that Parmali was a symbol of impunity. That people are not afraid to get caught. Yan lang. Yun yun eh. That's one of the most high-profile cases that I can think of. Joel Villanueva is a backlog that has to be cleared. Joel Villanueva. Tragis. That's the elephant in the room. It's something that has to be resolved by the people, by the Supreme Court later on, if the Senate will not bow to the order of the Ombudsman in enforcing a valid order. Because if there's no PRO, there's no restraining order, or there's no, the court does not tell us that we cannot do it, then it is presumed valid. It's presumed to be a valid act of Ombudsman Conchita Carpio Morales. Oo. Now, alam ko may nag-file ulit ng kaso ng reklamo regarding Tarlac officials. Yes. Kampun lang yun, right? Yes. Ano ang estilo po ninyo? How would you do it? All of this at Ano na yan? Nasa evaluation na yan. That's already in the evaluation stage. Okay. And the moment that they find probable, just not probable cause, but they find that there is a room for investigating it further, then we will go to the fact finding and then go to preliminary investigation. It can be a quick one, Karen. We just have to validate the authenticity of the documents filed as evidence. Nagot ka, Inday. Because I'll read essentially what I think you've raised concerns on. Problems of inordinate delay. For example, complaint evaluation. You want to reduce the period from 72 hours to 48 hours. Yes. Is that actually feasible with the staff? It is feasible because it's just a document, Karen, that you have to evaluate. Okay. Why should it take more than 72 hours? Then let them answer that question. Pero kaya mo ibaba ng 48? That would be 2 days. 2 days. Dapat pwede na evaluate yan in 2 days. Okay. Yes. Oo. Okay, so 2 days. And nasabi mo na nga, yung fact-finding, Fact-finding, yes. To 60 ang days. fact-finding, Karen, normally, yan ang tinatawag namin sa DOJ na case build-up. Oo. That's when the graph investigator, prosecution officer, will go into the nitty-gritty of the case file and try to gather the proper evidence. So we will get the affidavits there. When the affidavits are complete and there's other evidence that can hold up in court, then we go to preliminary investigation. And the PI, there are some PIs that took, like Parmali, took a long time, 4 years to be filed. And it was only filed when I was about to enter the office. It was filed after the retirement of Ombudsman Martinez. AI. Just generate. O guys, ulit, sa mga di pa po nakapag-like and subscribe dyan, no? Like and subscribe. Siyempre, comment down below, mga kapsat, kung anong masasabi nyo dito. Sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Have to make things work faster. There should be a sense of urgency here, Karen. Okay. Kasi yung preliminary investigation, it was allowable 1 year. Is that correct? You want it down to 60 days? Yes, 60 days should be possible. It should be possible to do it in 60 days. Okay, all right. Now, very quickly, the review of the Parmali case, the review of the charges, you're starting now. How many days are you giving the office? 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. All right. And after 2 weeks, then because the cases are still being withdrawn now from it's not instant, Karen. I had to sign another document yesterday for the withdrawal of the cases. I thought that I signed one already. Then there's one more that I had to sign yesterday. The moment that the cases are withdrawn from the Ombudsman completely, from the Sandigan Bayan, then 2 weeks should be enough to look at the evidence that we have. That's presuming
that all the evidence is intact. Okay. Yes. Now, the Senate and the lower house have proposed bills Shout out, Maricel institutionalizing Tibay. the ICI and giving it more power. Pero when I spoke with former Ombudsman Conchita Carpio Morales, technically, trabaho na daw yun ng Ombudsman. Exactly, Sarah. Yun What sabi we niya do. mo to proprio at Yes, makapangyarihan ng Ombudsman. Yes. Well, the ICI will be doing its thing for the next 3 weeks to 1 month, I think. After which it will be wrapping up already. Then everything will be left to the Ombudsman. Oo. Kasi the concern is it will be, in a way, it will be duplicative of your work. It's possible, Karen, but the fact that I stepped in almost 2 weeks ago, and the ICI was already investigating cases, it made things easier for us. Bunyog, halikan. Alright, salamat. Ombudsman Boying. Nako, sinupalpal na naman itong si Manang Aimee Paktay dito. Sabi naman ni Kabsat, feeling ko si Mangga may slot din yan sa kulungan. Aray ko, Jenny Ramos. Naspak. Paktay. Tama yan. Gawin ni Boying, babawi siya kasi ngayon wala siyang nagawa nung si Digonio ang presidente, abuso. Tama ka dyan, Yuki Sawaki, no? Talagang protektado sila, no? Ng kanilang martires, no? Wala namang kaalyado ni Digong ang talagang nakulong diyan. Ngayon, nako po. Kaya relax lang tayo, Mabsat. Meron pa tayong may bukas pa, Mabsat. So, mabibago. Lalo na pupunta si Boying Rimulya bukas, guys, no? Sa Senado. Haharapin niya yung mga senador na yan bukas. Alright, kasi may budget hearing sila sa Ombudsman bukas doon sa Senado. Alright? So, mag-last topic tayo. Dito, last topic na ba? Ilang minutes na ba tayo? 1 hour, 10 minutes. Anong oras na? Na 11 o'clock na. Sige, gusto ko pakinggan itong isang topic ni Attorney Enzo Mabsat. Itong pagbubukas ng impeachment ni Sara. Nako po, kapag na-reverse ng Supreme Court, ito na. Ito ang iaabangan natin, Mabsat. Okay, pasok, Attorney Enzo Recto. Naku, topic ni Attorney Claire ngayon, no? Yung pagsupalpal ni Boying Rimulya kay Aimee Marcos. Alright. Pasok, Attorney. Paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Oh, diretso Maraming punto. kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Paktay talaga, Jenny Ramos. Paktay talaga. I-reverse ng Supreme Court ang desisyon. Sabi ni Senate President Tito Soto, pag nangyari ito, handa na ang Senado sa impeachment ni Sara. Naku, mga kabsat, bakit kaya nasabi ni Senate President to? Mukhang nakatunog yata siya. Mukhang nalaman niyang may reversal na mangyayari, mga kabsat, ha? Kasi nakakapagtaka, bakit nagaganyan ng statement itong si Senate President kung sa tingin niya hindi mangyayari. So mukhang nako po, may magugulat na naman tayong malalaman. Sigurado bukas sa may update yan. Alright, tuloy. O yun, magandang balita ito, ha? Maganda talaga. Magandang balita ito. May ang sabi ni Senate President Tito Soto, kung ma-reverse ang desisyon ng Korte Suprema sa desisyon sa impeachment ni Sara, ang Senado sa ilalim ng kanyang liderato, kukunin nila yung naka-archive na articles of impeachment. Mapo-forthwith talaga yan, Attorney. Sigurado yan, di ba? Alam naman natin, si Tito Sen sabi niya, in-expound pa niya, forthwith, agad-agad. Pero hindi nangyari. Paktay kayo ngayon. Nako, Sara, malaki na naman problema mo dito ngayon. Nako, wala na, Mabsat. Dire-diretso ng problema nila. At muli nilang, at yung naka-archive na articles of impeachment, bubuhayin nila, tuloy na ang impeachment ni Sara. Yun, ang ganda pag ganun ang nangyari. Ano kaya ang posibilidad na ma-reverse ang desisyon ng Supreme Court? Malaki. Malaki ang posibilidad. Lalo na ngayon, siguro naman nakikita naman ng Korte Suprema ang tindi ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa.
Kung ang DPWH, ang mga contractors, ang mga kongresista, ang mga senador, flood control, ang grabing anomalya, si Sara Duterte, yung mga confidential funds na hawak ng opisina niya at yung iba pang mga pondo na hawak ng opisina niya, ay una na rin na-expose ang mga anomalya at kitawalian. Kaya nga nakakalungkot yung ginawa ng Korte Suprema na ang naging desisyon nila sa halip na kaya nga 'di ba, accountability of public officers, dapat sana tinaguyod ng Korte Suprema 'yon. Ang problema sa halip na sa halip na itaguyod ng Korte Suprema yung pagpapanagot sa mga inaakusahang tiwali na opisyal ng bayan katulad ng Vice President, ang ginawa, pinatay pa yung impeachment. Actually, napaka frustrated ng mga tao sa ginawang yun ng Korte Suprema. Pero ito na nga, may mga developments ngayon, itong nangyaring itong mga katiwalian na nagagalit ang taong bayan at nasusuka ang taong bayan. Siguro naman, makaka-impluwensya ito sa mga justices ng Korte Suprema na pag-isipan nila ang kanilang naging desisyon. May panahon pang ituwid nila, may mga basis naman. May mga basihan naman para baguhin nila ang kanilang desisyon. Marami. At yung mga basihan na yon ng pag-reverse ng desisyon, ay mauunawaan naman ang Korte Suprema kung i-reverse nila. Unang-una yung naging basis ng desisyon. Mali yung factual basis. Erroneous. Marami yon, maraming mga errors of facts na na hindi na consider ng Korte Suprema. Ang kailangan lang ng Korte Suprema ay maging honest. Natanggapin yung pagkakamali nila, maging open din. Tama. Wala namang problema yun, nagkakamali naman. Sabi nga dyan ni Kwan, di ba? Sabi ni Senate President Tito Sen, unanimous mistake ang ginawa ng Supreme Court. Unanimous mistake. Kaya, nako po, Inday. Nako po. Makakatulog ka pa kaya nito? Abangan natin bukas. Kasi yung appreciation of facts, maraming maling appreciation of facts ang Korte Suprema doon sa kanilang desisyon. So ang kailangan lang ay tingnan yon, yung mga maling basihan ng kanilang desisyon, yung mga factual basis, i-correct at i-reverse ang desisyon. I-reverse ang desisyon kahit hindi na maging unanimous. Majority lang mabago ang desisyon ng Korte Suprema. May kapag ginawa ng Korte Suprema yan, ang laking tulong ng Korte Suprema sa laban ng bayan, laban sa katiwalian, para sa pagpapanagot sa mga officials ng bayan. Kasi ang nangyari dito, yung ginawang desisyon ng Korte Suprema at yung ginawa nila Chis Escudero sa Senado, grabe. Grabe. Kaya ngayon, yan, pinagbabayaran na nila Chis Escudero. Kita nyo ngayon, yung mga senador na sumang-ayon sa Korte Suprema, nag-archive ng impeachment ni Sara, anong nangyari sa kanila ngayon? Sila pala yung mga involved sa katiwalian. Si Escudero, si Jinggoy Estrada, sila Joel Villanueva, mga yan mga pro-Sara yan doon sa issue ng impeachment. Kaya pala sa kanila normal na. 'Di ba sabi ni Cayetano, wag niyo na kasing pag-initan si Sara, talunin niyo na lang sa election sa 2028. Para kasing parang normal na yan korupsyon, maliit lang naman yan. Parang ganoon Oo nga naman yung 625 million na pinag-uusapan na confidential funds, maliit pala yun. Kaysa dito sa mga naungkatan ito na mga anomalya sa flood control. Pero yan na. Ano na ngayon ang masasabi ng mga senador na ayaw ng impeachment ni Sara? Sila pala sanay na sa katiwalian. Yun lang. Kaya pala si Sara, hindi ayaw na nilang panagutin ito kasi sila mismo ginagawa rin yun. Yan ang lumalabas ngayon. Nabisto sila, diba? Attorney. Yan ang lumalabas ngayon. Anong nangyari sa kanila? So sana ang Korte Suprema, bagamat iba yung issue ng impeachment, iba yung issue ni Sara kaysa dito sa pinag-uusapang mga anomalya sa flood control, pero iisa lang yan. Katiwalian ang pinag-uusapan dito. Iisa rin lang yan.
accountability of public officers. Sana ma-realize ng Korte Suprema yan. Sana i-reverse nila yung desisyon nila. Grabe ka na, Jenny Ramos. A dozen internships and every intern found detailed and personal Jenny Ramos. Duldog daw. Ang isang magandang indication, yung final na ano bang tawag doon? May final na motion ng tama na yung mga cause-oriented groups or civil society nagre-request sa Korte Suprema na mag-hold ng ng oral arguments tungkol sa kasong ito para ma-consider sa pag-reverse ng desisyon. Ang ginawa ng Supreme Court ng bank, tinake note, ibig sabihin hindi binasura. Iko-consider yung request, yung motion ng mga civil society, hinihiling nila na mag-oral arguments ang Korte Suprema. Tungkol din dito sa issue ng impeachment ni Sara. Maganda 'yun. Pag nag-oral arguments, makukonsider ng Korte Suprema yung yung mga yung mga argumento. Hindi tulad dati, sinulo lang ni Leonin, hindi man lang nagpatawag ng oral arguments. Dito, maganda magkaroon ng oral arguments. Yun ang request ng civil society. Nung isang araw, isinapubliko ng Korte Suprema yung desisyon nila. Ano yung desisyon? Take noted yung ganong recommendation o hiling request. So ibig sabihin posible talagang magkaroon ng oral arguments. Ngayon pag nagkaroon na ng oral arguments, maganda yan. Baka sa dulo makonsider ng Korte Suprema i-reverse ang desisyon nila. Pag reverse ng Korte Suprema, sabi ni Tito Soto, handa na sila. So ito ang pagkakaiba. Ito rin ang maganda ngayon Kung ang presidente ng Senado sila si Chis Escudero, ang mayorya ng Senado, sila Marcoleta, sila Amy, sila Joel Villanueva, wala. Kahit i-reverse ng Korte Suprema ang desisyon, gagawa na naman yan ng mga maniubra sila Chis Escudero para hindi matuloy ang impeachment ni Sara. Pero ito, once na ma-reverse ng Korte Suprema ang desisyon, ang bagong liderato ng Senado ay magko-cooperate. Sinabi na yan ni Tito Soto kahapon. Ready for Sara. Ready sila. Ang ganda niyan, Ang ganda niyan. Pag na-reverse ng Korte Suprema, simula na kaagad ang ang impeachment ni Sara. Sana ganun ang mangyari. Forthwith, attorney. Ipagdasal natin at patuloy nating suportahan na sana ang Korte Suprema baguhin nila ang desisyon nila. Mga kapsat, sinong may gustong ituloy ang kaso ni Sara kapag nabaligtad ang desisyon ng Supreme Court? Press 1, mga kapsat. Press 2 sa mga garapatang ayaw na matuloy ang impeachment ni Sara. Press 1 sa mga gustong ituloy at agree kayo dito sa sinasabi ni Tito Sen. At ito pa ang maganda. Ang ombudsman ay si Rimulya na. So ibig sabihin, pag nagsimula ang impeachment ni Sara sa Senado, ang liderato nasa ilalim na nila Tito Soto. Magaling yan. Pagkatapos ang ombudsman si Rimulya. So pag kailangan ngayon ng mga ebidensya, kayang tulungan ng ombudsman. Ang ganda mga kabunyog, mga kabayan. Sana ganun na nga ang mangyari. Willie, shout out. Sana nga. Ang bola ngayon ay nasa Korte Suprema. Nasa Korte Suprema. Pag reverse ng Korte Suprema ang desisyon nito, handa na ang Senado. Handa na rin ang ombudsman. Alright. Supreme Court na lang talaga ang hinihintay natin. Ayan. Alright. Salamat, attorney. Sana matuloy na ang impeachment ni Sara. Magandang araw sa inyo. Yun. Ang gandang kwento. Balita, mga kapsat. Ako po at ikalulungkot na mga garapata to. Diba, Said Benedict? Ako po, naspak naman nun. Sigurado manggigigil na naman dyan si Marcoleta, si Bato. Hayaan nyo na to. Baka ito na yung huling kwan nila, huling Christmas nila dito.